Ang ating topic ngayon, nagyabang na naman si Digong. Hindi niya raw kailangan ang tulong ni Marcos Jr. Sa issue ng ICC. Kaya niya daw harapin ang issue ng ICC. Oh, yan. Anong masasabi niyo diyan, mga kabunyog? Yan ang pagyayabang ni Digong. Sa interview sa kanya, in-interview siya ni Panelo. Alam niyo mga kabunyog, bakit in-interview siya ni Panelo? Ay kasi nung isang araw, sabi ni Roque, tumawag daw sa kanya si Duterte. Biglaan daw yung pagtawag, gabi. Mayroong reliable information na aarestuhin na siya. So, hindi raw siya makatulog, sabi ni Roque, buti na lang daw at hindi naman daw totoo yung balita. So, anong pinapakita dito? Ipinapakita dito na taranta si Duterte na praning siya praning. Ito naman si Roque Klesa. Klesa. Kwininto sa media. Akala ni Roque maganda yung kanyang isi-share sa publiko. Kasi naka-scoop siya naka-scoop siya. Marami nga namang kumuha ng balita na yon. Kahit ang mainstream media kinuha yung balita na yon Pero nasira ang imahin doon ni Duterte. Kasi pinapakita doon ni si Duterte na ano pala siya, kinakabahan. This oras ng gabi tumawag kay Roque. Nagsusumbong na baka arestuhin na siya. So ibig sabihin niyan, maghanda ka. Parang sa aming mga abogado, mga kabunyog, ang ibig sabihin niyan, attorney, baka anuman oras arestuhin ako. Ang ibig sabihin niyan, pinapahanda mo yung abogado mo na kaagad-agad magbigay ng tulong legal assistance sa sandaling arestuhin ka. Nagpapakita yon na hindi ka relax, hindi ka Kaya ang problema, hindi ganun yung projection ni Duterte. Ang projection ni Duterte, walang problema sa akin yung ICC. Wala, hindi ako takot dyan. Yung kasi yung pinakita niya ay doon sa kwento ni Roque, hindi Ang pinakita doon, isang Duterteng natataranta. Isang Duterte na inaasahan niyang arestuhin na siya anumang oras at kinakabahan siya. Sabi nga ni Trillanes, praning. Praning. Ngayon, hindi maganda yun sa imahe ni Duterte kasi ang pinoproject ngang imahe ni Duterte, matapang. Hindi takot sa ICC. Kaya on the rescue si Panelo. Ang ginawa ni Panelo, kaagad-agad nagsabi si Panelo, hindi totoo yun. Hindi naman daw niya tinatawagan sino man, wala daw siyang tinatawagan. So parang sinira ni Panelo yung sinabi ni Roque. Parang yung sinabi ni Roque, marites pala yun, hindi totoo. Pero ayaw bawiin ni Roque kasi nasabi niya na nakakaya naman sa kanya. Sinabi niya na yon. So pinanindigan na ni Roque na totoo yon. Sinabi daw yun ni Duterte. Kaya ngayon, si Panelo naman ang bumawi. In-interview ni Panelo si Duterte. Ito yung latest. At sa interview ni Panelo, kasi parang lumalabas si Panelo yung nagsisinungaling. Sa interview ni Panelo, sabi ni Duterte, wala yan. The usual pa rin na sinabi ni Duterte, binabawi niya yung negative na naging impression sa kanya na siya'y praning. So sa interview sa kanya ni Panelo, siyempre magyayabang na naman si Duterte. Sabi niya, walang jurisdiction yung ICC na yan. At saka ako, hindi ko kailangan ang tulong ni Numan. Kahit si Marcos Jr., hindi ko kailangan ang tulong niyan. Kaya kong harapin ang ICC sa sarili ko lang. Wow. Ito mga kabunyog ang sinabi niya. Panuorin natin. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya dahil sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court. Giit pa ng dating Pangulo, walang kinalaman dito si Pangulong Marcos. Narito ang report. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo ang nagsabi, hindi siya magpapahuli ng buhay sa International Criminal Court. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Sa isang panayam sa radyo, iginiit ni Duterte na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Yan din ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay.
Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa sila, unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo, tumabi muna kayo kasi hindi ninyo ito away. Naniniwala naman si Duterte na walang kinalaman si Pangulong Marcos sa umano'y arrest warrant sa kanya. Sa katunayan, hindi niya raw kailangan ang tulong ng Pangulo. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Naman yung puhulihin ng ICC. Nang tanungin naman ang Assisting Counsel to the ICC na si Attorney Cristina Conti, maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado, isang iniimbestigahan sa investigation, or kapag siya ay kakasuhan na, magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. What I can confirm is that the investigation in the Philippines is ongoing. Okay? Whether they came here physically or not, that is something for them to confirm or to speak on. Naunang sinabi ng Philippine National Police na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte kung sakaling may ilabas ang ICC. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. Hindi niya na nagagamit effectively ang SMNI eh. Kailangan kasi ni Duterte ng platform. Kailangan niya ng platform kung saan yung mga gusto niyang sabihin na i-disseminate, na ipapaabot. Ang problema, pinilayan yung pinilayan yung SMNI. Kaya malaki rin talagang kawalan sa propaganda network ni Duterte ang pagkawala ng SMNI. So ngayon, kung saan-saan na lang siya nagpapa-interview, tulad dito, nagpa-interview siya dyan sa RJTV. Ang nag-interview sa kanya si Panelo. Bakit in-interview siya ni Panelo? Kasi para bawiin yung damage ni Roque. In-expose ni Roque na tumawag sa kanya si Duterte. So negative yun sa imahe ni Duterte. Ang projection ni Duterte yung pinapakita sa tao, wala siyang takot sa ICC. Walang problema sa kanya yan. So binawi ngayon ni Panelo. In-interview ni Panelo sa RJTV. Si Panelo yung nag-i-interview sa kanya dyan eh. Ngayon, siyempre, inaasahan dyan, magyayabang na naman si Digong. Magyayabang na naman. Anong sabi ni Digong? Hindi siya pahuhuli ng buhay. Kaya nagbanta siya na wala daw makikialam sa pag-aresto sa kanya. Kahit daw yung mga sundalo, wag daw makikialam. Problema niya daw to sa ICC. Kahit si Marcos daw, hindi niya kailangan ang tulong. Sige nga, abangan natin. Si Marcos Jr. na lang ang magliligtas sa kanya. Bakit? Sila Romualdez, sila Lisa Araneta, tingin ko ano na yan. Kung silang tatanungin, okay sila na ipa-aresto na si Duterte pag lumabas ang warrant of arrest para mawala na ang problema kay Duterte. Laging sakit ng ulo ng administrasyong Marcos si Duterte. Okay yan sa kanila na ma-aresto na yan si Duterte, ibigay na yan. Ano yan eh? Double purpose yan kung mapa-aresto si Duterte ng ICC. Anong mangyayari? Anong mangyayari kapag na-aresto si Duterte ng ICC? Kapag turnover si Duterte ng gobyernong Marcos, dalawa ang magiging epekto niyan. Una, mawawala ang sakit ng ulo ni Marcos kay Duterte. Laging sakit ng ulo ni Marcos Jr. si Duterte. Pangalawa, kapag pinaaresto ni Marcos Jr. si Duterte, babango ang kanyang imahin sa international community. Di ba? Kasi ang imahe ng Pilipinas sa ilalim ni Duterte nasira eh.
Ngayon si Marcos nagpipresent siya na siya ay iba kay Duterte. Kumbaga siya, pinapahalagahan niya ang human rights, sumusunod siya sa international rule of law. Pero para maipakita niya yan, dapat pag lumabas ang warrant of arrest ng ICC, i-turn over si Duterte. Kaya kapag pinaaresto ni Marcos Jr. si Duterte, dalawa, two birds in one shot yan. Mawawala ang problema niya kay Duterte, kasi makukulong na sa ICC. Pangalawa, babango ang imahe ng Pilipinas sa international community. Yun ang dapat na imahe na maiproject ni Marcos, na kabaliktaran siya ni Duterte. Siya, ang administrasyon niya, marunong kumilala sa international rule of law. Yun. Kaya, sa tingin ko, si Marcos Jr. na lang ang hindi pa. Kasi Amy Marcos. Kasi si Amy Marcos, kampi siya sa Duterte. Si Marcos Jr. naman, siyempre, naano siya kay Sara. Siyempre, naaalangan siya kay Sara. Para kay Marcos Jr., ayaw niya ring sirain yung relasyon nila kay Sara. Siyempre, kapag pinaaresto niya si Duterte, talagang magagalit si Sara niyan. Kung ngayon, ang galit lang sa kanya, si Baste at si Pulong, pag pinaaresto niya si Digong, si Sara, magagalit talaga sa kanya. Yun yung pinipreserve ni Marcos Jr. Pero, kapag nagyabang ito si Duterte, una, gusto ni Duterte ihiwalay ang Pilipinas. Ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Galit na si Marcos dun Galit na si Marcos. Sabi ni Marcos, hindi ko papayagan na maghiwalay ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Malalim na yung banta ni Marcos noon. Sino bang pinapatamaan niyang winawarningan niya noon? Si Duterte. Sino bang nagpromotor ng paghihiwalay ng Mindanao? Kaya itong mga yabang na to ni Duterte, sunod-sunod yan Una, gusto niyang ihiwalay ang Mindanao. Tapos ngayon naman sinasabi niya, hindi ko kailangan ang tulong ni Marcos. Hindi ko kailangan ang tulong ni Marcos Jr. Di ba? Pero ano na yan? Nakakarating na yan kay Marcos Jr. At kapag dumating yung punto na si Marcos Jr. ay mag-decide, okay, ipaaresto na yan si Duterte. Ayan, patay ka Duterte. Sa totoo lang, hindi, yan yung sinasabi ni Duterte na wala sa kanyang problema yung ICC, kaya niyang harapin yan. Kaya, hindi niya kayang harapin yan kasi ang nagliligtas lang sa kanya dyan, ang gobyerno Kapag ang gobyerno ayaw mag-cooperate sa ICC, yun lang ang kaligtasan ni Digong. Sarili niya, okay. Sabihin niya, ipakita niya yung kanyang tapang, hindi siya magpapaaresto. Paano yung kanyang, paano si Bato? Paano si Bongo? Paano si Sara? Paano kung may mga warrant of arrest din sila? Siya, totoo, matanda na siya. Pero paano si Bato? Paano si Bato? Hindi pa gaanong matanda yan si Bato. Kaya pa siyang arestuhin. Si Sara Duterte, kung kasama sa issue ng warrant of arrest, mahirap ang kalagayan niya. Gayon din si Bongo. Salamat, Gani Kasunuran. Kaya itong mga ito ni Duterte, pagyayabang lang ito. Pero ang totoo, nare-realize na rin siguro ni Marcos Jr. ngayon, ang pinakamalaking paskit ng ulo sa kanya ay itong si Duterte. Ang tanong, magiging malambot pa ba siya kay Digong? Kasi masyado siyang malambot pagdating kay Digong si Marcos Jr. Malambot. Sila Romualdez, hindi. Sila Lisa Araneta, hindi. Paano mo maipapakita yung kay Romualdez na hindi siya malambot kay Marcos, ay kay Duterte? Diba sinabihan niya, tumigil ka na nga ng pambubudol-budol mo. Habang nandyan ka sa Davao, nang bubudol-budol ka Puros kasinungalingan yung ginagawa niyo Diba? Galing yan kay Romualdez. Si Lisa Araneta, paano maipapakitang hindi natkot kay Duterte, sila Lisa Araneta? Inisnab niya na nga si Sara Diba? Hindi na nakipagplastikan si Lisa Araneta kay Sara. Kaya, dyan sa, dyan sa kila Marcos Jr., kay Lisa Araneta at kay Romualdez. Si Romualdez, malinaw, hindi natkot si Romualdez kay Duterte. Kasi alam niya na rin na sobrang yabang na ni Duterte, masyado nang mahambog Hindi naman pwedeng sila na ng Marcos ang nakaupo ngayon tapos mayabang pa rin si Duterte. Tingin ko si Marcos Jr. hindi ito papayag na ganyan.
Hindi ito papayag na ganyan. Naiinsulto na rin siya eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,